Mahigit po sa 1,000 mga kababayan ang nagtipon sa isang park sa Toronto para idaos ang posibleng pinakamalaking Filipino picnic sa syudad. Ang mga eksena sa pagtitipon at ang kwento sa likod nito sa report ni Paula Saraza. Umabot sa mahigit 20,000 views sa TikTok ang post noong Agosto ng creator na si Mark San Jose, kung saan ibinahagi ang ideya ng isang picnic. Ang resulta, pagtitipon ng mahigit 1,000 Filipino-Canadians sa Toronto, ang posibleng pinakamalaking Filipino picnic sa syudad. It's currently a trend on the community space, yung picnic. So I was like, why not do it on the Filipino community? Kasi wala pa. And then use it as stepping stone to, get everyone together. Kasi naranasan ko dito sa Canada, na laging mag-isa ako noon bago ako. As you can see, sobrang dami natutuwa dahil total strangers ngayon, magkakaibigan na sila. Hindi tulad ng mga taunang Filipino Festival, sinadya raw nilang gawing isang malaking get-together ang event na hindi naman daw nila inaasahang dadagsain ng mga kababayan. Introvert na tao po kasi ako eh. So, hindi ako masyadong pala kausap sa ibang tao. It's a time to get to know other Filipinos sa area. Nagpapa-push siya sa Facebook ko. Since kakalipat ko lang po dito sa Toronto, I decided na why not give it a try. Para po makipag-socialize po with people. You know, since mahirap po pag bagong lipat because you don't really know anyone. Nakita ko siya sa isang TikTok na nag-scroll ako. Tapos nung nakita ko, nai-interesado ako kasi sabi ko, wala naman ako makakwentuhan mga Pilipino. Hindi naman ako makapagkwentuhan ng English kasi hirap naman ako sa English. Kaya sabi ko, hanap ako ng kaibigan. Ang goal kasi namin dito is hindi siya maging parang festival. Pag pumunta ka sa mga festivals na ang dami na natin ngayon, makita mo may stage doon, may mga magpe-perform, may mga artista. Dito, tinry namin yung best namin talaga na hindi maglagay ng ganun para yung mga bisita, yung bida, kumbaga tayo-tayo lahat. Tinututukan ng komunidad sa TikTok ang updates ng picnic at ang nakitang malaking engagement na uwi rin sa mga partnership mula sa iba't ibang community businesses na nagsilbing sponsor sa ilang mga inihanda sa salo-salo. Hindi ako magkakalakas ng loob gawin tong picnic na to, hindi dahil sa Kabalen at Balay Kapampangan. Dahil sinabi ko to sa Kabalen na madami gustong pumunta sa picnic and I need resources. And then si boss sabi niya, support kita. Kung anong kailangan mo, sabihin mo lang sa akin, gawin natin yan. And then doon kami nagkalakas ng loob na may marami na nag-reach out and then may nagkalakas ng loob kaming gawin talaga to. Marami sa mga dumalo nagmula pa sa malalayong syudad na sabik lamang daw makihalubilo sa mga kapwa nila Pilipino sa Canada. I am from Ottawa. Ottawa? Yeah, 5 Dito lang po, Toronto. Okay. Ottawa, why are you here? I just want to meet new friends para maka-bonding din since malayo tayo sa sarili nating pamilya. We're actually from London. We drove all the way here, like 2-hour drive. Oh my God! Yeah. Oh my God! Okay, what are you expecting in this picnic? Make friends. Sa tingin mo ba magiging sulit yung drive ninyo? Oh, definitely, yeah. Kung meron ng ganito noon, 'di ba? Ang laking bagay para sa mental health ng mga bagong, hindi lang for newcomers doon sa mga naghahanap ng mga bagong kaibigan, syempre. Matapos ang mahigit 1 buwang pagpaplano, lubos na ikinatuwa ni San Jose ang matagumpay na picnic na nag-umpisa sa simpleng online post. Pinaplano na rin ng grupo ang susunod na event na tulad ng picnic, layong makabuo ng marami pang mga samahan at pagkakaibigan sa lumalaking Filipino-Canadian community sa Canada. Tara, picnic! Let's go! Paula Saraza, Omni News, Toronto.